Ang masalimuot na pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas noong World War II, hindi malilimutan lalo ng mga naranasan na maging bihag. Ang isa sa kanila, ikunento kung sino ang mga tumulong para makaligtas siya. Saksi, si JP Soriano. Dito sa Kalamazoo, Michigan sa Amerika, nakilala ko ang isa sa kabataang nakaligtas noong umatake ang mga Hapon sa Pilipinas. Ang ngayon 85 years old na si Dean Hawk, founder at may-ari ng Michigan News Agency. Yes, this has been marvelous. My mother, my sister, and I were living in Baguio until the Japanese first Pearl Harbor, and then the next day they took Clark Field. They took all the planes out from the Southeast Asian Air Force at Clark Field, and by the next month, the Philippines were invaded, of course. That is Bataan and Corregidor. Dinala sila sa University of Santo Tomas sa Maynila, na nagsilbing pinakamalaking kampo o internment camp para sa mga Amerikano at Pilipinong bihag na mga Hapon. Pero maagang naulila sa ama na naging Guerrilla Warfare Commission. Sa batang edad, natuto si Dina magpakatatag sa loob ng kampo sa loob ng 3 taon. Dito nakilala niya ang ibang kabataang Pilipino na nakasabay niya sa pag-aaral sa tulong ng ina. Nang bumalik ang puwersa ni US General Douglas MacArthur sa Pilipinas, nakahanap ng pag-asa sila din na maliligtas mula sa mga Hapon. Pero natunugan daw ito ng mga Japanese forces at pinapila sila upang barilin. Ngunit bago pa man maumpisahan ng Japanese forces ang planong ubusin ang mga nasa kampo, dumating ang mga sundalong Amerikano at gerilyang Pilipino. The reason that I am alive is because the Filipinos helped the Americans liberate us, and they got to us an hour before we were actually going to be shot down by the Japanese. We were lined up for that. And the tanks, the American tanks, got there earlier than thought because the Filipinos helped them. And that is how why I'm still alive. At simula na makatakas sa Pilipinas at makapunta rito sa Amerika, hindi na bumalik si Dean sa Pilipinas dahil masyado raw itong masakit sa kanya. Pero ayon kay Dean, patuloy daw naman nanatiling buhay sa kanyang puso ang pagmamahal ng mga Pilipino. Mula rito sa Kalamazoo, sa Michigan, sa Amerika at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi.